Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalang Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Hallelujah. Your name is above in every other name. There is Jesus, there is power, there is hope. There's healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee. We trust in Thee. There is Lord. Hallelujah. Sa mga oras nito, dalangin namin yung gabay patnubay. Anoint Thy words, O God. Put Thy words in my mouth. Leading prayer, beloved, honorable pastor. Sama-sama naming sinasaway. O namin ginagapos lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat na lang ng kaaway. Hallelujah. Cast out right now demons of destruction in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist, Willie Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, who blessed Almeida family, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, mga minamahal, ay patuloy naming pinapaabot sa inyo ang pagbati at pangungumusta. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan, taglayang kapayapaan at kagalakan, mga minamahal, mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa mga kapatiran po natin sa iba't ibang panig ng mundo, mga minamahal, na patuloy pong umaantabay at sumusubaybay sa banal na programa ng ating mahal na Panginoon Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. At gabi-gabi po tayong nagpapahayag ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, Panginoon, para po sa pagkain ng ating mga kaluluwa. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Canada, sa dako ng New Jersey, sa dako ng Grand Ferry, maging sa dako po ng Japan, minamahal, sa dako ng Hong Kong, mga beloved brethren po natin sa dako ng Hong Kong, sa dako ng Singapore, sa dako ng China, at maging sa dako ng Qatar, sa dako ng Abu Dhabi, Kuala Lumpur, at maging sa dako ng Cambodia, mga kapatiran po natin, at maging sa dako ng Australia po, mga minamahal, sa dako ng mga minamahal Dubai, amen, at sa dako ng Saudi Arabia. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon sa buong Luzon, sa buong Visayas at sa buong Mindanao, mga minamahal dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Western Mindanao, sa ating pong mga Muslim brothers. Magandang gabi po, minamahal, sa inyo pong lahat, ilan sa ating mga Muslim na kapatid, mga minamahal ko, na tumanggap ng pananampalataya na si Kristo ang totoong Diyos, ang Diyos na makapangyarihan, ang buhay na Diyos, at maging sa lahat po, mga minamahal ko ng ating mga nearby outreaches, mga minamahal sa dako ng Malayal, at maging sa dako po, mga minamahal ko ng L6, sa dako ng Ayala, sa dako po, mga minamahal ko ng Ipel, maging sa dako ng Malangas, at sa dako po, mga minamahal ko ng Imelda, sa mga bunga po ng ating krusada ng nagdaan, mga baguhan po nating mga kapatiran, ay magandang gabi po, minamahal sa inyo pong lahat. Ang Diyos po ang magpala sa atin, mga minamahal, sa gabing ito, at buksan ng Panginoon ang ating puso, ang ating pangunawa, at maunawaan po natin, mga minamahal, ang dakilang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Mga minamahal, handa po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel. And let's talk about the topic, 8 ways how to get closer to God. 8 ways how to get closer to God. Mga minamahal, 8 paraan upang tayo po ay lalong maging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. As Christian, mga minamahal, importante po na tayo po ay maging malapit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag tayo po ay malapit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay lalago sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. At yung ating spiritual growth, mga minamahal, ay napakahalaga, napaka-importante, mga minamahal. At isa po, mga minamahal, na paraan upang tayo po'y lumago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay yung tayo po ay maging malapit, mga minamahal, sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal, nung siya po ay bata pa, ang kanyang pag-iisip ay kaisipan ng bata. Ang kanyang pagkilos
At ang kanyang paggawa ay pagkilos at paggawa, mga minamahal, katulad ng isang bata. Ngunit nang siya po ay matanda na, kanya pong mga minamahal, kinalimutan ang mga gawaing bata at kaisipang bata. Bakit po? Siya po, mga minamahal, ay matanda na. Minsan, mga minamahal, masarap pakinggan kapag sabihin na ang batang ito ay kahit bata pa ay isip matanda na. Ngunit parang nakakainsulto kapag ating marinig, mga minamahal, na ang taong ito, ang tanda-tanda na, ngunit ang isip ay isip bata pa rin. So ang ibig sabihin, mga minamahal, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon, napakahalaga na tayo po ay lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. The more na tayo po'y tumatagal, mga minamahal, at bumibilang na ng taon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, napaka-importante na tayo po ay lumago sa paglilingkod sa Diyos. 8 ways how to get closer to God. Ang ating pong topikong ito, mga minamahal, maaaring hindi po natin ito matatapos sapagkat ang oras na ating kinukonsume ay only 30 minutes lamang po. Kaya magkakaroon po ito, mga minamahal, ng pangalawang pagkakataon na may pangaral po natin, madugtungan po natin ang topikong ito. Ang sabi po rito, mga minamahal, in order to grow spiritually and be matured in faith, we must draw near to God and get closer to Him. Mga minamahal, upang tayo po ay lumago spiritually, sapagkat ito po ay napaka necessary po, mga minamahal. Ibig sabihin ay kinakailangan ng Kristiyano ay hindi po manatiling bata, tayo po ay lumago spiritually and be matured in faith. Mga minamahal, lumago, mga minamahal, tayo sa spiritual na pamumuhay at lumago din po tayo, mga minamahal, sa pananampalataya. We must draw near to God. Kailangan na tayo po ay maging malapit, mga minamahal, and get closer to Him. Yun po ang sinabi ng Biblia. Natatanging paraan upang tayo po ay lumago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, tayo po ay nagtutubo habang tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay maaabot na natin unti-unti ang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ito po ang ating inaasam, ang maabot natin ang pamantayan ng ating mahal na Panginoon. May standard ng Diyos. Amen? At ang standard ng mahal na Panginoon, yun po ang ating pinagsusumikapang maabot, kagaya ng pagsusumikap ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal, sa mahabang taon ng kanyang paglilingkod. Siya po ay, mga minamahal, nagsakripisyo, nag-alay ng mahabang oras ng mga pananalangin, oras ng mga pag-aayuno, mahabang oras ng mga pagpupuri, pagbabasa, mga minamahal, at pagbubulay-bulay ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, ang ating kagalang-galang na pastor ay nakaabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung nais nating, mga minamahal, lumago sa pananampalataya, at ang sabi ng Biblia, mga minamahal, we must draw near to God and get closer to Him. Hebrews chapter 12 verse 2, basahin natin ang Biblia. Sabi ng banal na salita ng mahal na Panginoon, masdan natin sa Jesus, ang ating mahal na Panginoon, na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, because Jesus Christ is the author and He's the finishers of our faith. He's the author and He's the finishers of our faith. Ang ating pananampalataya ay sa ating mahal na Panginoong Jesus nagmumula. Mula ng mga minamahal, tayo po ay maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay nakarinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoong Jesus. Nagkaroon tayo ng pananampalataya that spiritually, mga minamahal, or mga minamahal, spiritually matured in faith. Habang tayo po ay tumatagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, nagkakaroon tayo ng karagdagang karunungan, karagdagang kaalaman, lumalalim ang ating pangunawang spiritual. The more na lumalalim ang ating pangunawang spiritual, the more na lumalalim ang ating pagkakilala sa ating mahal na Panginoong Kristo, the more na lumalalim din naman ang ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Because the more we know Him, the more we love Him. At makikilala natin kung sino
mga minamahal, at ano ang mahal na Panginoon regarding sa kanyang mga minamahal attribute, regarding sa kanyang karakter, regarding sa pag-uugali ng ating mahal na Panginoon, makikilala natin kung gaano siya katapat, makikilala natin kung gaano siya kabuti, makikilala natin kung paano siyang mapagpatawad, makikilala natin ang Panginoon ay banayan sa pagkagalit, makikilala natin ang mahal na Panginoon ay mahinahon sa lahat ng bagay. Ngunit sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon ay banayan sa pagkagalit, mga minamahal, ngunit mabangis din po kung magalit. Makikilala natin ang iba't ibang katangian ng ating mahal na Panginoon. The way na tayo po, mga minamahal ko, ay mag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya the more we know Him, mga minamahal, dahil nagbabasa tayo ng Biblia, amen, lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos, dumadalo tayo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, sa ating mga fellowship, hindi po natin pinababayaan ang ating pagdalo, mga minamahal, nakakarinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal, the more ng salita ng mahal na Panginoon, ang siyang ini-input natin sa ating isip, ini-input natin sa ating puso, tayo po ay, mga minamahal, lumalago dahil lumalalim ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon. Kaya sabi ng Biblia, Jesus Christ is the author and He is the finisher of our faith. Masdan natin sa Jesus na gumawa ng sakdal ng ating pananampalataya. Siya, dahil sa kanyang kagalakay, mga minamahal, inilagay sa harapan niya ay nagtiis sa krus. Naniniwalang, mga minamahal, bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Amen? Dahil po lumalim or malalim ang kanyang pagkakilala, dahil nga siya po ay Diyos, mga minamahal, kaya tinanggap po niya ang kadustahan. Tinanggap po niya, mga minamahal ko, ang anumang sakripisyong nakahanda para sa kanya upang lamang, mga minamahal, mapabuti ang bawat isa sa atin. So ang sabi ng Biblia, He is the author and He is the finisher of our faith. Unang-una po, mga minamahal, na paraan upang tayo po ay maging malapit sa ating mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, amen, yung word na malapit tayo sa mahal na Panginoon, anumang araw at oras dumating ang ating mahal na Panginoon, we are ready for rapture. Mga minamahal, ang sabi dito, read and meditate the scriptures. Isa po, mga minamahal, na paraan upang tayo po ay maging malapit sa mahal na Panginoon. Basahin, amen, not only, mga minamahal, read the scripture, but also meditate the scripture. Mga minamahal, basahin at pagbulay-bulayin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kaalaman, mga minamahal, upang lalong lumalim ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon at tayo lalong maging malapit, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ang sabi rito, regular engagement and attachment with the Scripture is our foundation. Mga minamahal, yung palagian nating, mga minamahal, maging malapit, amen, we are, mga minamahal, regular, mga minamahal, engage and attach, mga minamahal, with the Scripture is our foundation. Ito po ang gusto ng mahal na Panginoon, maging palaging attached tayo sa salita ng Diyos, maging palaging engaged tayo sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, you shall ask what you wish and it shall be done. Kung kayo'y manatili sa akin at ang aking salita ay manatili sa inyo, ano man ang inyong hilingin, ito po'y magkakaroon ng katuparan. Ang nais ng Panginoon ay palagi tayong attached sa Kanya. Ang nais ng Panginoon ay palagi tayong engaged sa Kanya. Kaya ang sabi rito, regular engagement and regular attachment with the Scripture is our foundation. Mga minawal, napakahalaga na magkaroon tayo ng matibay na pundasyon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag gumawa tayo ng bahay, ang unang-una nating pinagtitibay, walang iba kundi ang ating pundasyon. Kaya kahit gaano, mga minamahal, kaganda ang disenyo ng ating bahay, kahit gaano pa kaganda ang mga materyales na ating gagamitin sa paggawa ng bahay, kapag ang ating pundasyon ay mahina, mga minamahal, ito po ay humahantong lamang sa panghihinayang, sapagkat napakahalaga ng ating pundasyon ay matibay upang kapag dumating ang baha,
Mga minamahal, hindi basta-basta mabubuwal at mawawasak ang ating bahay dahil ang ating pundasyon ay matibay. Dumating ang ulan, dumating ang bagyo, dumating ang unos, mga minamahal, dumating ang malakas na mga pagbaha, hindi po basta-bastang mabubuwal ang ating tahanan dahil ang ating pundasyon ay matibay at walang ibang matibay na pundasyon kundi ang salita ng mahal na Panginoon dahil ang salita ay Diyos at ang Diyos ay salita. Ibig sabihin, kapag ikaw ay magtiwala sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang pundasyon mo ay ang ating pinakamamahal na Panginoon. And the firm foundation, wala pong iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. He is the firm and strong foundation, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa Biblia, meron pong nagtayo ng dalawang bahay. Ang isa ay nagtayo, mga minamahal, sa ibabaw ng buhanginan, at ang isa ay nagtayo, mga minamahal, ng kanyang pundasyon sa ibabaw ng bato. Sabi ng Biblia, mga minamahal, yung mga taong, mga minamahal, nagtayo sa ibabaw ng buhanginan, ito po yung mga taong mangmang. Sila po ay nakinig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi nila ipinamuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga Kristiyanong may alam sa salita ng Panginoon. Kabisado ang Genesis to Revelation, maraming bersikulo ang alam, ngunit ang nakakalungkot, mga minamahal, sa kanilang mga buhay ay hindi po makikita ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? They know the scriptures. They know the Bible. They know the Word of God. Pero makikita mo, pagdating po sa application ng salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay ay hindi mo makikita ang imahe ng Ebanghelyo, imahe ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po ay nakikinig ng salita ng Panginoon. Actually, ang iba nga po sa kanila ay nangangaral. Ngunit sabi ng Biblia, mga minamahal, ang sinumang nakinig at hindi ipinamuhay ang salita ng mahal na Panginoon, sila ay kahalintulad ng isang mangmang na nagtayo sa ibabaw ng buhanginan ng kanilang tahanan, ng kanilang bahay, at pagdating ng baha at unos, pagdating ng ulan, mga minamahal, ang kanilang bahay ay makarimari-marimang pagkawasak. Amen? Ngunit sabi ng Biblia, yung mga taong matatalino ay kahalintulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato, mga minamahal. Ito po yung mga taong nakinig ng salita ng Panginoon, ngunit buong sikap na ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga pala, mga minamahal, that we are not only a hearer, but mga minamahal, we are also be a doer. Hindi po yung tagapakinig lang tayo ng salita ng mahal na Panginoon. Amen? Ngunit hindi po tayo tagapagtupad ng salita ng Panginoon. Kapag ikaw ay tagapakinig lang ng salita ng Diyos at hindi ka tagapagtupad ng salita ng mahal na Panginoon, you are only a hearer but you are not, mga minamahal, a doer. Sabi ng Biblia, you are like just a foolish man. Katulad ka lang ng isang mangmang na tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Pagdating ng baha, pagdating ng unos, pagdating ng bagyo, karimari-marim ang paggawasak ng kanyang tahanan. Ngunit ikaw, na nakikinig ng salita ng Panginoon at ipinamumuhay ang salita ng mahal, ito po yung pinaka-importante, yung ipamuhay natin ang salita ng Panginoon. Sabi ng Bible, blessed is he who hear the word of God and keep it. Mapala daw po yung tao na nakikinig, amen, mga minamahal, at iniingatan niya ang salita ng Panginoon na kanyang pinapakinggan. Ibig sabihin, mga minamahal, ipinapamuhay niya ang salita ng mahal na Panginoon. That is the word, keep it, who keepeth the word of God. Ang sinumang nag-iingat ng salita ng Panginoon, ito yung mga taong ipinapamuhay nila ang salita ng mahal na Panginoon. It is very useless. Wala pong kapakinabangan. Kung makikinig ka lang at hindi mo ipamapuhay ang salita ng mahal na Panginoon, nag-aaksaya ka lang ng oras, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Mga minamahal, mas mainam pa na magtanim ka na lang ng kamote. Pagdating ng 3 buwan, aani ka pa, may makakain ka pa. Ngunit kung makikinig ka ng salita ng Panginoon at hindi mo ito ipapamuhay, nagiging walang kapakinabangan ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay mo. So ang pinaka-importante sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi po paramihan ng bersikulo. Mainam kung marami kang alam sa Biblia, mainam kung marami kang memory verse, mainam kung marami kang alam sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. But the very important is, mga minamahal, yung word na application
mga minamahal of His Word. Yung pag-apply sa salita ng ating mahal na Panginoon. Dahil kapag hindi mo i-apply ang salita ng Diyos, ang salita ng Panginoon, hindi po ito magmamanifest sa buhay mo, mga minamahal. Once you apply God's Word in your life, mga minamahal, maramdaman mo yung manifestation ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapahayagan, makikita sa buhay mo, makikita sa kilos mo, makikita sa pananalita mo, sa loob at labas na anyo ng inyong buhay, makikita ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay magtayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato, kahalintulad ka sa isang taong nakinig at ipinabuhay ang salita ng Panginoon. Dumating ang unos, dumating ang baha, dumating ang bagyo, dumating ang lindol, dumating ang matinding mga minamahal unos. Sabi ng Biblia, ang iyong bahay ay mananatiling nakatayo pagkat ang pundasyon mo ay matibay, walang iba, kundi ang salita ng Panginoon at ang salita ng Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, Psalm chapter 100 verse 19, 119 verse 105, aklat ng Salmo, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa English version, basahin natin ang Biblia, mga minamahal. Thy word is a lamp unto my feet. Yung salita mo ay lampara sa aking paanan. And the light unto my path, liwanag sa aking dinadaanan. Mga minamahal. Amen? So ito po ang ilaw. Napakahirap, mga minamahal, logical explanation, napakahirap lumakad sa isang lugar na madilim at wala kang dalang ilaw. Sino po ang naka-experience? Mga minamahal na naglakad sa isang daanan, sa isang kalsada, o maging sa loob ng iyong bahay, napakahirap gumalaw, napakahirap kumilos, mga minamahal ng tama, ng insakto, mga minamahal, kapag walang ilaw, hindi mo nakikita, mga minamahal, ang iyong mga minamahal paligid. Amen? Church, in my own experience, may mga pagkakataon na ako po ay pumunta sa isang lugar at biglang, mga minamahal, nawalan ng kuryente, nawalan ng ilaw, mga minamahal. Mabuti sana kung malakas ang sikat ng buwan, ay pwedeng makita mo pa ang iyong aapakan, ang iyong dadaanan, mga minamahal. Okay lang kung pantay na kalsada. E papaano kung rough road, mga minamahal, at critical pa ang iyong dadaanan, tapos wala kang dalang ilaw, madilim ang iyong paligid. Kahalintulan po nito, ang ilustrasyon na ito ay kahalintulan, mga minamahal, sa buhay ng isang tao na walang alam sa salita ng Panginoon. Buhay ng isang tao na mangmang sa salita ng mahal na Panginoon. Katulad siya ng isang taong lumalakad sa isang madilim na dako, mga minamahal, na walang nakikitang anuman. Amen? So sabi na Apostol, mga minamahal na Selmester David, thy word, mga minamahal, is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang iyong salita ang siyang lampara sa aking paanan at liwanag, mga minamahal, sa aking tinatahakang landas. Amen? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Mga minamalang salita mo ang siyang lampara sa aking paanan, liwanag sa aking dinadaanan. Ito po'y, mga minamahal, totoo, sapagkat iba po ang buhay ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon at mga taong naglilingkod sa Diyos. Amen? Kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, ang buhay mo, mga minamahal ko, ay nababatay sa salita ng ating mahal na Panginoon. Bawat hakbang mo, bawat kilos mo ay ibinabatay mo sa salita ng ating mahal na Panginoon. Katulad ka ng isang taong naglalakad sa madilim na dako, ngunit may dala kang lampara, mga minamahal, at ang lampara na yan, mga minamahal, ang siyang liwanag sa iyong dinadaanan. Ang mundong ito ay napakadilim, mga minamahal. Spiritually, madilim ang mundong ito sapagkat, mga minamahal, ang mundong ito ay talagang punong-puno, mga minamahal ko, ng kasamaan. Ang mundong ito ay talagang makasalanan po, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ng sanlibutan ay hindi ang Diyos ng langit, kundi ang Diyos ng sanlibutan, mga minamahal, walang iba kundi si Satanas. Amen? Siya po ang Diyos ng sanlibutan ito. Mapalad tayo sapagkat ang Diyos na ating pinapanampalatayanan ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa, Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, at ang Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tayo po'y makasumpong ng kaligtasan at kalayaan para sa ating mga kaluluwa. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, read and meditate, mga minamahal, the scriptures
Because the scriptures, mga minamahal, amen, ito po ang ating pundasyon sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Meditating the message will guiding us in spiritual growth. Amen. So napaka-importante yung tinatawag na pagbubulay-bulay. Minamahal. Amen. Napaka-importante yung word na meditation. Sabi pa nga ng aklat ng Salmo, thy word, mga minamahal, I meditate thy word day and night. Kanya pong binubulay-bulay ang salita ng Panginoon, mga minamahal, not only mga minamahal, in the time of our services, in the time of our assembly, of our fellowship. Sabi ng Biblia, kahit po, mga minamahal, tayo po ay nasa tahanan, saan man tayong dako, sabi ng aklat ng Salmo, I meditate the word day and night, araw at gabi. Amen? Kung maaari, araw-araw ang ating meditation ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kami pong mga manggagawa, tunay na kami pinagpala. Bakit po araw-araw halos nagbabasa kami ng Biblia? Amen? Bakit po, mga minamahal? Meron kaming tinatawag na Bible reading. 2 talatang binabasa namin araw-araw. Pagdating ng Miyerkules, gawain. Amen? Pagdating ng Huwebes, magbabasa kami ng Biblia. Mula Lunes, mga minamahal, at Martes. Pagdating ng Friday, wala po kaming Bible reading, ngunit may gawain ang ating mahal na Panginoon. Nag-aaral pa rin ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So meditating the message will guiding us in spiritual growth. Tayo po ay lalago once we are always meditating, mga minamahal, the scripture. Once we are always meditating God's word, mga minamahal, tayo po ay lalago sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Magbasa ng Biblia, makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kung hindi ka man makabasa ng salita ng Panginoon, kapag ikaw ay naglalaba, i-open mo yung YouTube mo, maghanap ka, mga minamahal ko, ng mga preaching, ng mga ordained preacher, ng iba't ibang mga preacher, mga minamahal, habang nagluluto ka, habang naguhugas ka, habang naglalaba ka, ano man ang iyong ginagawa, buksan mo ang iyong cellphone, amen, i-open mo yung mga preaching, makinig ka ng salita ng Panginoon. In that way, meditating, mga minamahal, God's message will guiding us in spiritual growth. Amen? Ang pangalawa, mga minamahal, be consistent in prayer. Ang una, read and meditate the scriptures. Amen? Ito po ay paraan upang tayo po ay maging malapit sa ating mahal na Panginoon. Ang pangalawa ay be consistent in prayer. Basahin po natin ang Biblia from the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, after verse 18. Magalak kayong lagi. Magsipanalangin kayong walang patid. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sabi ng Biblia, mga minamahal, pray without ceasing. Amen. Sa English version, basahin natin ang Biblia. Ano pong sabi? Rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa verse 17 is pray without ceasing. Amen. Sabi ng Biblia, magsipanalangin kayong walang patid. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung Kristiyano, once mga minamahal, tayo po ay prayerful. Amen. Yung mga Kristiyanong mga minamahal, mayroong pananalangin, mga minamahal, malakas ang pananalangin, taglay ang malakas na kapangyarihan. Ngunit ang Kristiyanong walang panalangin ay walang kapangyarihan. So ibig sabihin, napaka-importante ng ating pong mga pananalangin. Be consistent in prayer. Faint not in prayer. Pray without ceasing. Manalangin po tayong walang patid. Kahit saan po tayo nandong dako at maalala natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal, manalangin tayo ng patnubay ng Diyos, manalangin tayo ng gabay ng Panginoon, manalangin tayo ng proteksyon ng ating mahal na Panginoon, tayo po ipanghawakan ng Diyos, manalangin tayo po ipalakasin ng Diyos, patatagin ang ating mga pananampalataya, isama natin sa ating mga panalangin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pong mga loved ones na hindi pa nakakakilala sa mahal na Panginoon, na sila po ay makalapit, mga minamahal, sa ating buhay na Diyos. Ang sabi po rito, prayer is the most effective way to communicate God. Mga minamahal, yung pananalangin ay epektibong panalangin upang tayo po, mga minamahal ko, ay makipag-usap sa mahal na Panginoon. Every time we pray, mga minamahal, that is the way
mga minamahal, talking to God. Tayo po ay nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Kagaya ng naririnig natin sa iba't ibang mga preacher, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, kinakausap tayo ng mahal na Panginoon dahil salita niya ang ating binabasa. Ngunit kapag tayo po ay nananalangin, kinakausap naman natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya the prayers, the effective way to communicate God, isang pinaka-epektibong paraan upang tayo po ay makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. At napakahalaga ng isang anak na palaging nakikipag-usap sa mahal na Panginoon. The more na tayo po ay nagiging close. Subukan po natin sa isang mag-asawa. Ang mag-asawa na hindi mahilig mag-usap, malayo ang kanilang relasyon. Amen? Dahil the way, kung gusto po nating ma-establish, mapagtibay, mabigyan ng tatag, ma-establish yung ating relasyon sa bawat isa, mga minamahal, walang iba kundi yung communication, yung pakikipag-usap. Kaya yung mag-asawa na palaging nag-uusap, yung anak na palaging nakikipag-usap sa kanyang nanay at tatay, mga minamahal, yung magkasintahan na palaging nag-uusap, the more na sila po ay merong conversation, mga minamahal, sa bawat isa, the more na tumitibay, nagiging intact, nagiging intimate po, mga minamahal, ang kanilang relationship sa magitan po ng pakikipag-usap, mga minamahal, sa isa't isa. Ganon din po sa ating mahal na Panginoon. Kung gusto nating maging close sa Panginoon, maging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, isa pong way, mga minamahal, yung pananalangin. Because prayer, mga minamahal, is the most effective way for communicating God. Amen? At ang sabi rito, the principal way to deepening our love and relationship to our Creator is to faint not in prayer. Amen? Ito po isa sa mga principal, mga minamahal, pangunahin. Yung word na principal, it means pangunahing paraan upang tayo po ay magkaroon ng malalim na pag-ibig sa Panginoon at malalim na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gustong-gusto ng mahal na Panginoon ang ganitong uring pag-ibig ng kanyang anak. Gustong-gusto ng Panginoon ang magkaroon tayo ng ganitong mga minamahal uri ng relasyon. Yung malalim na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga ng aking nabasa, there is no big fish in the shallow water. Wala pong mga minamahal malaking isda. Amen? Sa mababaw na tubig. Kapag gusto mo ng malaking isda, kailangan doon ka manghuli sa malalim na tubig. Ibig sabihin, if you want big blessing, if you want great blessing na galing sa ating mahal na Panginoon, materially blessing, financially blessing, spiritually blessing, huwag kang manghuli ng isda doon sa mababaw na tubig. Manghuli ka doon sa malalim na tubig. Amen? Amen. Doon ka manghuli sa malalim na tubig sapagkat sa malalalim na tubig doon ang malalaking isda. Ganon din sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Kapag mababaw ang pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, so ibig sabihin as a believer, we need to work out to deepening our love. Kailangan natin ipagtrabaho. Amen. Kailangan natin iluhod. Kailangan natin magpagal. Amen? Kailangan natin mag-invest, mga minamahal, ng oras, ng panahon, mag-invest ng effort para po lumalim ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil kung mababaw lang ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, ang pagpapala ay kulang because there's no big fish in the shallow water. Kapag mababaw lang ang pag-ibig mo, maisda nga doon, pero maliliit lang na isda. If you want big fish, dapat doon ka manghuli, mga minamahal, sa mga deepest water, doon sa mga malalalim, amen, na tubig. Yun po ang ibig sabihin. So nais ng ating mahal na Panginoon, i-work out natin, amen, na magkaroon tayo ng malalim na pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag magkaroon ka ng malalim na pag-ibig, magkakaroon ka ng malalim na pangunawa. Kapag magkaroon ka ng malalim na mga pangunawa, mauunawaan mo ang misteryo ng Diyos. Kapag mayroon kang malalim na pag-ibig, magkakaroon ka ng malalim na pangunawa, mauunawaan mo ang mga bagay na tinago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya ng ating kagalang-galang na pastor, malalim ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Amen? Dahil malalim ang kanyang pagkakilala sa mahal na Panginoon. Sabi ng ating beloved pastor, how many times, not only once, not only twice, not only thrice, but many times, na kanya pong nabasa ang Biblia from Genesis to Revelation. Every time na sabi nag-aalay ng mahabang araw ng mga pag-aayuno, ilang beses pong nag 40 days
ang ating kagalang-galang na pastor. Kaya we are all inspired, mga minamahal, doon sa mga ipinakitang sakripisyo ng ating mahal na pastor, and we are 100% believe ng ating mahal na pastor ay isang propeta, pastor na galing, mga minamahal, sa puso ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil po sa kanyang mga sakripisyo, mga minamahal, mahabang araw ng mga pag-aayuno, nagbabasa siya ng Biblia. Every time na siya po yung nag-aalay ng mga pagfa-fasting, the more na nagbabasa siya ng Biblia, mga minamahal, the more na lumalalim ang kanyang pagkakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Habang siya po yung nagbabasa, nag-aalay ng mga pag-aayuno, naandyan po ang mahabang panahon ng kanyang meditation regarding sa kanya pong mga prayer. Kaya ang sabi ng Biblia, the principal way to deepening our love, the principal way to deepening our relationship to God, mga minamahal, and to our Creator is to paint natin prayer, yung pananalangin na wala pong patid. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa ating pagkakilala sa Diyos, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon na manalangin. Ano po ang layunin upang lumalim ang ating pag-ibig sa Panginoon? O tingnan mo, ang mahal na pastor, lumalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Sa magitan po ng kanyang relasyon sa Diyos, malalim at mainit, maningas na relasyon sa mahal na Panginoon, lumalim ang kanyang pagkakilala sa Diyos. At dahil lumalim ang kanyang pagkakilala sa Panginoon, lumalim yung kanyang pag-ibig. Yung kanilang relationship ng mahal na Panginoon, yung kanilang commitment ay lalong napakasarap. Mga minamahal, kapag malalim ang pag-ibig mo sa Panginoon, napakasarap sa pakiramdam kapag malalim ang relasyon mo sa ating mahal na Panginoon. Makita mo yung blessing, not only in material, not only in financial, especially in spiritual blessing. Makita mo yung comfort, makita mo yung guidance, makita mo yung malawak na pangunawa. Bibigyan ka ng malalim at malawak na pangunawa ng mahal na Panginoon. Na kapag ikaw ay nalilito, ang Diyos mismo ang magpapaunawa sa iyo. Kapag ikaw ay nababagabag, ang Diyos mismo ang magpapaunawa sa iyo. Kapag ikaw ay natatakot, kapag ikaw ay nababalisa, kapag ikaw, mga minamahal, ay nababahala at nagugulumihanan sa maraming mga bagay, dahil intimate, mga minamahal, amen, malalim ang iyong pag-ibig, malalim ang iyong relasyon, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong kahirapan, hindi ka mawawalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon because you are rooted and established in love. Ikaw ay nakaugat sa pag-ibig, amen. Ikaw ay matatag, mga minamahal, na nakatayo dahil sa pag-ibig mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag kang magtataka, umaabot ka ng 20 years, 30 years na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung pagsubok lang ang pag-uusapan, napakarami. Kung problema lang ang pag-uusapan, napakarami. Kung katitisuran lang ang pag-uusapan, napakarami. Ngunit magtataka ka, bakit umabot ka ng 20 years? Bakit umabot ka ng 30 years? Bakit umabot ka ng 10 taon na naglilingkod sa mahal na Panginoon? Ito po'y unexpected, mga minamahal. Hindi mo inakala na abutin ka ng 20 taon, 30 taon na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Pinagpala ka, kapatid. Kaya ka tumagal na naglingkod sa mahal na Panginoon dahil malalim ang iyong pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Amen? Malalim ang iyong relasyon, ang iyong commitment sa Panginoon, ang iyong unawa ay malalim, mga minamahal. Amen? Kaya ikaw ay tumagal na naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. After verse 18, binasa na po natin kanina, rejoice in the Lord, pray without ceasing, in everything give thanks. Ang pangatlo, mga minamahal, is participate in church service and fellowship. Napakahalaga ng ating pong pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kapag maunawaan natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mahalaga yung ating pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ating mga nagdaang pinag-aralan regarding po sa assembling, regarding po sa fellowship, mga minamahal, ito po yung nagiging daan upang tayo po lalong maging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, fellowship provides us strength. Amen. Fellowship provide us strength. Yung ating pong participation sa ating pong mga church services, yung ating pong participation sa ating pong fellowship, it provides us, mga minamahal, strength. Ano pong strength? Physically and spiritually,
strength. It is very needed po, mga minamahal, sa ating paglilingkod. Ang magkaroon tayo ng kalakasang spiritual at kalakasang physical. So yung ating fellowship, yung ating assembly, yung ating participation, every time na meron tayong services, mga minamahal, it provides us strength and give us, mga minamahal, chance to learn and grow in our faith. Yung ating pong fellowship, yung pag-participate natin sa ating pong assembly, mga minamahal, unang-una magbibigay sa atin ng kalakasan at pagkakataon upang matuto. Mga minamahal, pagkakataon upang matuto. We need to learn. Kailangan nating matuto. Amen. Sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung hindi po tayo mag-aral, hindi po tayo matututo. Papaano tayong matututo sa maraming mga bagay kung hindi tayo mag-aaral? Kaya ang sabi ng Biblia, it is a chance to learn. Yung fellowship, pagkakataon upang tayo po'y matuto sa maraming mga bagay. Sa mga testimony, marami tayong mapupulot, mga minamahal ko, na mga aral. Amen. Sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon ay marami tayong matututong mga aral. One of the very reason why fellowship are very important is to learn how to love toward others. Mga minamahal, isa pong pinaka-importanting bagay, yung word na fellowship, yung word na pagkakaisa, yung word na assembly, yung word na once we are participating, mga minamahal, in our church service, mga minamahal, tayo po ay natututong umibig. Natututo tayong magmahal, makipagkapwa-tao sa ating mga kapatid sa pananampalataya. From the book of Hebrews chapter 10 verse 25. Ano pong sabi ng Biblia? Mag-start po tayo sa verse 24, mga minamahal, upang maunawaan. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibig at mabubuting mga gawa. Sa verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Ito po'y salita ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, ito po'y individual na conviction ang nais ng mahal na Panginoon sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Tayo po'y direktang tinuturuan na wag nating pababayaan yung ating mga pagkakatipon gaya ng pag-uugali ng iba. Sapagkat marami pong mga Kristiyano na ang kanilang pag-uugali, mga minamahal, ay pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen. Hindi po nila alam, ito po'y napaka-importante sa ating relasyon sa Panginoon. Gusto mong lumalim ang iyong pag-ibig, gusto mong lumalim ang iyong pagkakilala sa Panginoon, gusto mong lumalim ang iyong pangunawa, sapagkat ang malalim na pangunawa, ang malalim na pag-ibig, ang malalim na pagkakilala sa Panginoon ay nagdudulot ng malaking pagpapala. Kagaya ng sinabi natin kanina, mga minamahal, there is no fish in the shallow water. Wala pong malaking pagpapala, walang malaking isda, mga minamahal, sa mababaw na tubig. If you want, mga minamahal, great blessing, amen, kung gusto mong ma-breakthrough, mga minamahal, amen, kung gusto mong ma-breakthrough yung trials, kung gusto mong ma-breakthrough yung weaknesses mo, kung gusto mong ma-breakthrough, mga minamahal, yung mga kahinaan mo, ano mong gusto mong ma-breakthrough, kailangan mo, mga minamahal, ng malalim na pangunawa, malalim na pag-ibig, malalim na relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yan ay matututunan natin sa panahon ng ating pagkakatipon. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng pag-uugali ng iba. Basahin natin uli ang Biblia, mga minamahal. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon gaya ng pag-uugali, minamahal ko, ng iba. Kundi mag-aralan tayo sa isa't isa, lalong-lalo na kung tayo po, mga minamahal, kung ating namamalas na ang pagdating ng Panginoon ay totoong nalalapit na. At napakahalaga, mga minamahal, if you want to grow spiritually and be matured in faith, grow in faith, mga minamahal, wala kang ibang gagawin, mga minamahal, kundi tayo po ay makipag-participate every services sa ating pong mga church, sa ating pong banal na gawain. Ibig sabihin, every Wednesday, dadalo ka. Every Friday, dadalo ka dapat sa gawain ng Panginoon. Every Sunday, dapat ay magsusumikap kang dumalo. Gagawa ka ng paraan para ikaw ay makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan mo ang ating mahal na pastor. Every time, mga minamahal,
na matatapos ang gawain. Sabi ng mahal na pastor, sino ang gusto ng langit? Itaas ang kamay. Ang mga kapatiran na nagtataas ng kamay, siyempre nga naman, sino ba naman ang ayaw ng langit? Gusto natin ng langit. Bakit po, mga minamahal? Sa langit na andoon ang kapayapaan. Sa langit na andoon ang kagalakan. Walang katapusang kapayapaan. Walang katapusang kagalakan. Sa langit wala ng problema. Sa langit wala ng lungkot. Sa langit wala ng pagkabagabag. Sa langit wala ng pagkabahala. Sa langit, mga minamahal, magiging payapang yung puso at isip dahil kasama mo ang Diyos na prinsipe ng kapayapaan. Kaya pag sinabi ng mahal na pastor, itaas ang kamay ng gusto ang langit, maraming nagtataas ng kamay. At pag sinabi ng mahal na pastor, dumalo ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, kung gusto ninyo ng langit, isa-isang nagbababa. Amen? Sapagkat marami tayong kapatiran ang nakakalungkot dahil mga minamahal, masyadong hectic ang kanilang schedules, masyadong busy, mga minamahal, amen, nakakalungkot. Kaya dahil po sa mga bagay na ito, ang iba nating kapatiran talagang hindi po natin nakikita ng regular sa ating mga pagkakatipon. Ngunit ganun pa man, mga minamahal, we are still praying for them. Nang mahal na Panginoon ang humipo, minamahal sa kanilang mga puso, at sila po, mga minamahal, ay magsumikap na makadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Participating in church services and fellowship provides us strength and give us chance to learn and grow, mga minamahal, in faith. Amen? So ang pang-apat, mga minamahal, last verse na po tayo. Amen? Obey God's commandment. Amen? Sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. John chapter 14 verse 15. Basahin natin, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga inuutos. So, if you love me, sabi ng Biblia, keep my commandments. Kung tayo po'y umiibig sa Panginoon, amen, yung prueba, yung ebidensya, yung dakilang pagtunay at patutuo na ikaw ay umiibig sa mahal na Panginoon, you are obeying God's commandment, mga minaman. Sinusunod mo ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, obedience to God's law directly expresses us our love and compassion and reverence for Him. Amen? Yung ating pong pagsunod sa kalooban at kautusan ng Panginoon ay direktang nagpapahayag, direkta na nagpapatunay na tayo po ay umiibig sa Kanya, mga minamahal, nagmamahal sa Kanya, mga minamahal, at nagpapahalaga sa Kanya. Amen? Yun po ang patunay na tayo po ay umiibig. No need na isigaw natin na iniibig natin ang ating mahal na Panginoon. Importante gawin mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag ginawa mo ang kanyang utos, ginawa mo ang kanyang kalooban, mga minamahal, obedience to God's law ay directly expresses that our love and compassion and reverence for Him. Obeying His commandment teaches us to know Him better. Mga minamahal, obeying His commandments teaches us to know Him better, mga minamahal. Yung salita ng ating mahal na Panginoon, ito po, mga minamahal ko, ang nagtuturo sa atin upang, mga minamahal ko, makilala ang ating mahal na Panginoon ng higit pa sa ating pagkakilala ngayon. At basahin natin, mga minamahal, from the book of John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kapag tayo po ay umiibig, totoong umiibig sa mahal na Panginoon, wala tayong ibang pinagsusumikapan, kundi ganapin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa susunod nating pagkakataon, mga minamahal, ay ipapangaral po natin ang apat pa na dahilan, mga minamahal, or paraan, upang tayo po ay maging malapit sa ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, kayo po lahat, minamahal ko, ay manalangin, amen, para sa ating minamahal na mga tagapakinig ng salita ng Panginoon, lalong-lalo na po sa hindi pa po tumatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Hanapin po ninyo yung ating pong mga nearby outreaches, yung ating ipina-flash sa ating mga screens, mga minamahal. Meron po tayong mga gawain sa mga exclusive area na yan, mga minamahal, at kayo po ay dumalo, tanggapin po ninyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na harapan. Hallelujah. Nagsisisi sa aming mga nagawang kasalanan, mula sa aming pagkabata hanggang sa mga oras nito, Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso.
Hugasan mo kami sa magitan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. At aming dalangin, Panginoon, isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. Kasama ng aming buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, kahabagan mo po ang aming minamahal na mga kababayan na taga-subaybay ng iyong banal na programa, mahal na Panginoon. Ikaw ang humipo, ikaw ang mangusap, ikaw ang magpaunawa na napakahalaga, mahal na Panginoon, ng aming relasyon sa iyo. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, o Diyos, kahabagan mo sila, bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka at mapaglingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron po tayong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Tayo po'y palaging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Makinig ng kanyang mga banal na salita because faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Ang pangalawa ay pagsisising mula sa ating mga puso, sapagkat ang pagsisising mula lamang sa ating mga labi ay hindi po kinalulugdan ang ating mahal na Panginoon. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo, mga minamahal. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat at tayo po'y dumako na po, mga minamahal po, para po sa ating mga pananalangin, para po sa ating pong mga pangangailangan, sa ating minamahal na mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay, mga minamahal sa banal na programa ng mahal na Panginoon. Ano man po ang inyong mga prayer request, ano man po ang inyong mga spoken request, isama po natin ito sa ating prayer ngayong gabi, mga minamahal, or isulat po ninyo, itype po ninyo sa ating comment section yung inyong pong mga prayer request para maisama po natin sa ating daily prayer po, sa ating pong mga minamahal petitions of prayer, sa ating pong mga pananalangin ay ma-mention po natin ang inyong pong mga prayer request. Tayo po'y manalangin sa oras nito. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na tumutugon sa aming mga panalangin, Diyos na may saklaw ng lahat ng bagay, mahal na Panginoon, sa oras nito, hindi pa po binubukan ang aming labi, ay alam mo na ang aming mga pangangailangan, anumang mga desires ng aming mga puso sa mga material at financial naming mga pangangailangan. Mahal na Panginoon, ikaw ang magbigay ng katugunan. Alam namin na sa iyo walang imposible. Alam namin na sa iyo walang mahirap. Kung kaya mong ibigay sa amin ang langit, mahal na Panginoon, gaano pa kaya ang mga mumunting mga kahilingan, mahal na Panginoon, na aming kailangan. Ikaw ang magtubayin, ikaw ang magmaterialize. Ikaw ang magbigay ng katugunan sa aming mga panalangin, kalutasan sa aming mga problema. Mahal na Panginoon, ikaw ang magsaayos na aming paglilingkod. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Purihin ang mahal na Panginoon, tayo po'y dumako sa ating pong mas healing, mga minamahal, para po sa ating beloved TV viewers, mga minamahal, sa lahat po ng ating taga-subaybay. Kayo po may mga gadget sa screen ng inyong mga gadget. Mga minamahal, ilagay po ninyo ang inyong mga kamay. Tayo po'y manalangin, anumang karamdaman ng inyong taglay ay may kapangyarihan ang Diyos, mga minamahal, na magpagaling. Sapagkat sabi ng Biblia, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Sa pangunang panalangin ng mahal na pastor, isang taong matuwid, mga minamahal, leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable na mga sicknesses, mga sakit na tinanggihan ng mga doktor at ng mga ospital, dito sa gawain ito ay pinagagaling ng mahal na Panginoon. Mga bedridden, wala na pong mga pag-asa, mga minamahal, may mga taning na po ang buhay. Mga minamahal, nung sila po ay dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, manampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, sila po'y pinagaling ng mahal na Panginoon. Tayo po'y sama-samang manalangin sa oras nito. Mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa panghunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, iunat mo po, mahal na Panginoong Jesus, ang iyong mapagpalang kamay. Ipatong mo po ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Ano man mga problema naming taglay, hallelujah, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Ano man mga problema, kagalingan sa aming mga karamdaman, mahal na Panginoon, sa pangalan ng Jesus, leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, demons of doubts, demons of pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, demons of high blood, demons of asthma, demonyo ng lagnat, ubo, sipon,
pagkakasakripisyon, demonyong hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin, demonyo ng mga panlalamig, demonyo ng panghihina, demonyo ng mga panlulupaypay, sa pangalan ni Jesus, anumang demonyong maling haka sa aming mga puso't mga pag-alinlangan, cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang kanyang dakil at banal na pangalan.